Ladies and gentlemen, Henerasyon Moryon, a play written and directed by our very own Lawrence Joshua Soto with the guidance of our very own Santa Cruz Sinaculo director, Mr. R.R. Reñeses. Sa puso ng Pilipinas. Hindi lamang ito hitik sa magagandang tanawin at masasarap na pagkain, kundi gayon din sa mayamang kultura at matinding pananampalataya sa Diyos na aming isinasa puso at pinapahalagahan. Patunay din ang tanyag na Moryonan, hango mula sa kwento ng buhay ng magiting na sundalong Romano na kung tawagin ay Silonghino. Ire ang aming diyamang tangi, ang simbolo ng aming tahanan. Moryonan, ang puso ng Marinduque. Higit sa mabibigat na maskara at kasuotang hango sa mga sundalong Romano, iri din ay kwento ng bawat Marindocano, ang aming pamamanata at pananampalataya. Maligayang pagdating sa puso ng Pilipinas, sa aming mahal na bayan ng Santa Cruz, sa aming probinsya ng Marinduque. Hatid sa inyo ng Santa Cruz Municipal Tourism Office at mga kabataang Santa Cruzin, ang isang kwentong hango sa historya at sa taunang sinakulo ng aming bayan. Mamaya na ang irguhan, mata ay buksan, at ang aming kwento'y pakinggan. Sama-sama nating balikan ang nakaraan at kilalanin ang natatangi naming kultura. Parini Tingni. Ire ang Henerasyon Moryon. Daming mga Moryon! Kuya, apir po tayo! Kuya, papicture po ako! Salamat! Papakita ko to kay tatay! Matutuwa yun! Ha! Moryon! May mukhang Moryon! May mukhang Moryon! Di ba po mukhang Moryon? Napakasama ng ugali mo, ha? Yano ka Parini nga ni. Kamusta? Oh. Tay, nakita mo ba gayon? Nakapila ako sa Moryon at nakapagpa-picture pa. Nakakatakot ba sila, anak? Natakot ka baga? Ako po, natakot. Natuwa nga ni po ako eh. Tsaka, taon-taon ko na po silang nakikita dinis sa kalsata. Nasanay na nga ni po ako, parang laging may gera din Apahuli kita dyan sa mga Moryon na yan at ikaw ang apapako ko doon sa krus. Yan talaga ang tatay ko. Puro kalokohan. Kita po ang apa ko sa krus ni nanay. Kung hindi po makakarating sa kanya, iring kanuping na pinabili niya po sa atin. Pero tay, alam mo po, pag may Moryon talaga, parang talagang may gera. Parang may inahabol, may inahuli. Kaya natatakot po yung mga bata sa kanila eh. Ay ino, gaon man din. Pag may nagamon yun, may nahuli, may nahabol. Alam mo bagang hindi laang si Silonghino, hindi laang si Jesus ang kanilang pinapahirapan? Ha? Totoo po, kayaan tay? Ay sino pa po ang pinahirapan nila? Ay nako. Diba po, si Jesus lang naman po ang nagpakasakit? Ay sino pa po ang inagawin mo? Si Mama Mary? Si San Jose?
Baka naman po, ikaw! Oh, ay bakit naman ako? Kamukha mo po kasi si Unas eh! Anak talaga, isang-isa na lang talaga. Papunta kita dun sa bundok at ikaw ang apako ko dun sa krus. Yan, puro kakapuhangan na bata ka. Pero, rin na nga ni, kilala mo baga si Longhino? Longhino? Hmm, Ino? Bakit parang kapangalan ko po yan, Tay? dahil doon ko talaga kinuha ang iyong pangalan. Dahil hanga ko sa kanyang katapangan at pananampalataya sa Diyos. Kakamangha naman po yan, Tatay. Diba? Ganda po pala ng pangalan ko. Gusto ko po siyang makilala. Ay, hala. Sino po ba si Longhino? Ay hala, parini at makinig ka sa akin. Habang kita'y naglalakad, ay apakilala ko sa iyo ang magiting na Moryon. Mag-isang sundalong Moryon na piniling tumindig para sa tama, kahit kapalit man nito ay ang kanyang buhay at kinabukasan. Siya ay si Longhino. Ang inyong kamahalan, Poncio Pilato at Claudia Procula. Papasukin ng aking pinakamagiting na kawal. Tawagin ninyo si Longhino. Mahal na gobernador, ako po'y inyong ipinatawag. Ano po ang maipaglilingkod ko sa inyo? Wala naman. Nais ko lamang ipakilala at ipagmalaki sa harapan ng aking kaharian bilang aking natatangi, pinakamagiling, matapat, at matapang na kawal
Bagamat ikman ay may kapansanan, napatunayan mong hindi ito magiging hadlang sa iyong paglilingkod. At tunay na karapat-dapat ka maging general ng aking hukbo. Magbigay sa aking bagong general, General Longhino. Mahal na gobernador, ako'y nagagalak at nagpapasalamat sa inyong papuri at pagkilala sa akin bilang bagong general ng inyong hukbo. Higit kong pakaiingatan ang tiwalang inyong iginawad sa akin at patuloy kong patutunayan bakit ako karapat-dapat sa tungkulin ito. Makakaasa kayong ang aking katapatan ay para lamang sa inyo at hindi ko kayo bibiguin kailanman. Mainam, panghahawakan ko yan ng hirap. Tandaan mo, higit pa sa iyong kapansanan ang iyong sasapit sa akin, sandaling ako yung pagtaksilan. Hindi ako nagkamali. Isang mabuting pa siya. Hindi ba, aking sinta? Ipapatid sa buong kaharian ang balitang ito. Tapos na ang aking regalo para sa iyo, Longhino. Kaya naman, kami lilisan na muna. Meron pa kaming mahalagang gawain dapat unahin. Sa wakas, ako na ang pinakamagiting na kawal sa mata ng kaharian. At ngayon, ako na ang general, ang may kapangyarihan at kontrol sa mga kawal sa kaharian. Turing mga kundi isang bulag, ngunit malinaw sa akin na higit akong magaling kaysa iba. Wala man aking paningin, ngunit ang tapang ay nasa akin pa rin. Nakatutuwa. 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 Salamat sa Salamat sa mahal na gobernador. Oo. Tama! Salamat sa mahal na gobernador! Bakit tila ako'y nag-aalangan na siya'y pasalamatan? Ito naman ang kanyang kagagawan at kagustuhan. Wala nang iba. Walang nito man. Hari o Diyos. Tama! Hindi ko dapat questionin ang kanyang kamahalan. Alam niya ang tama. Alam niya ang dapat gawin. Siya ang mas makapangyarihan kaysa sa akin. Siya ang gobernador. Ang katapatan ko'y kanya. Yun lang ang sigurado at totoo.
nagagalak akong may talaga ka ni Poncio bilang tagapumuno ng mga kawal ng kaharian. Kamahalan, paumanhin at hindi ko kayo napan. Lubos nagpapasalamat sa binigay niyo kilala at katungkulan sa akin. Ano tila nababalisa ang bagong general? Tila ba'y naduduwag ang pinakamatapak na kawal ng aming kaharian? Aking aaminin, ako'y nababagabag. Hindi ko mawari bakit pagamat ako'y ginantimpalaan na malaking karangalan ng gobernador ay tila ang bigat ng aking pakiramdam. Ramdam ko ngayong kalungkutan ng hina. Aaminin ko, sadyang kagila-gilalas ang kung mag-aakalang isang tulad mo ang hihiranging pinakamalakas sa ang nangyayari sa ating kaharian. Sana maging malinaw pa rin sa iyo ang realidad. Paano ko ito magagawa, kamahalan? Kung ang aking paningin ay inagaw na ng buhay sa akin. Ako lamang ay sumusunod sa kautusan ng gobernador dahil siya ang nakakaalam ng dapat kong gawin. Hindi mo man makita nang malinaw ang mundong iyong ginagalawan, ngunit hindi ka manhid, Longhino. Tumindig ka. Hindi ka nakakakita, ngunit merong kang tenga upang marinig ang hinagpis at pagparusa ng mga nagpapakasakit at nagdarahop. Hindi ka nakakakita, ilong kang ilong at malalanghap mo ang singsang ng kasamaan. Ay kapangyarihan, wala kang paningin, ngunit ang kapanlas ng at na mga naghanda nito, wala paningin, ngunit mayroong ang pantamak sa mga naghihirap at matutupan mong higit kang kapalad. Hawakan mo ang mga buhay ng mga nangangailangan at pumintig ka para sa tama. Huwag mo akong nilangin ito pa, Claudia! Alam natin na imposible ang iyong mga tinuturan. Pakiramdaman mo ang iyong paligid, Longhino. Damhin mo ito, higit pa sa iyong paningin. Dahil mas mananaig ang puso kaysa mata kung bulag-bulaga naman ito sa katotohanan. Nauunawaan ko, Claudia. Tatandaan ko ang iyong mga tinuran. Hindi ko man mapagmasda ng aking kapaligiran, sisikapin kong dalhin ito at pairalin ang aking buong puso at konsensya. Ikaw man ay bulag, ngunit hindi ka nabuhay upang maging bulag-bulagan at alipin ang kasamaan ng Hino. Darating ang panahon, kakailanganin mo rin tumindi at bumiti. Nalalapit na, Longhino. Nalalapit na. Hindi ito ang kaharyang naghihintay para sa ating lahat. Maniwala ka sa akin. Sa sandaling dumating na iyon, malalaman mong lahat ng aking isinambit sa iyo ay tama. Yabang may mali sa mga nangyayari. Bakit, imbis na kasiyahan ng aking nadarama, ay mas nananaig ang pagdududa? Ano ba ang kulang sa mga Romano? Ano ang mali dito? Ano kaya ang nais iparating na kanyang isinasambit? Ano ang naghihintay sa akin? Hindi ko mawarin bakit bagamat
Tama ba si Kristo ang siyang pinagmamalupitan? Bakit hindi si Barabas? Mahigit na makasalanan! Ganito ba ang mga Hudyo? Ganito ba ang mga Romano upang higit na piliin na malupit na si Barabas? Kaysa kay Kristong nagpamalas ng milagro sa kanila? Hindi pa ba sapat ang kanyang ginagawa upang siya ituring na hari ng mga Hudyo? O kahit man lamang iligtas bilang isang taong kabutihan lamang ang nais para sa kanila? Ito na ba ang kahariang pagnanahanan ko? Kung saan mas nananaig ang kasamaan kaysa kabutihan? Kung saan kasamaan ng kabutihan at mali ang piliin na nararapat? O bakit naman kay Lupit? Pagdurusa ng mga nagpapakasabi at nagdarapong hindi ka nakakakita, ngunit mayroon kang ilong at malalanghap mo ang sangsang ng kasamaan ng ibang mga tao at may kapangyarihan. Wala kang paningin, ngunit mayroon kang panlasa. Tikman mo ang sarap ng pagkain at alak na iyong tinatamasa mula sa pawis at hirap ng mga naghanda nito. Wala kang paningin, ngunit mayroon kang pandama. Makiramdam ka sa mga naghihirap at matututunan mong higit kang mapalad. Hawakan mo ang mga buhay ng mga nangangailangan at tumindig ka para sa tama. Ah! Ang dugo ni Kristo! Ah! Nakakita na ako! Nakakita na ako! Tunay nga! Nabuhay na magmuli si Kristo! Nabuhay na ang hari ng mga Hudyo! Sa unang patak ng dugo, hudyat ito ng aking paningin. Akala ko'y madilim na ang aking mundong kinalakihan. Ngunit, mas madilim pa pala ang aking nasaksihan at nalaman ngayon. Hindi nagkamali si Claudia. Maraming mga naghihirap. Maraming mga naaapi. Maraming pinaparusahan para sa kanilang kabutihan. Ngayong nakakakita na ako,
Higit na malinaw sa akin ang katotohanan. Ako'y hindi na bulag na magbubulag-bulagan pa. Buhay ang hari ng mga Hudyo! Buhay si Kristo, ang tagapagligtas! Buhay si Kristo! Buhay ang hari ng mga Hudyo! Buhay si Kristo, ang tagapagligtas! Maniwala kayo sa akin! Buhay si Kristo, ang ating tagapagligtas! Naniniwala ba kayo? Buhay si Kristo, ang ating tagapagligtas! Buhay siya! Totoo! Naniniwala ba kayo? Buhay ang ating tagapagligtas! Buhay si Kristo, ang hari ng mga Hudyo! Naniniwala ba kayo? Buhay si Kristo, ang hari ng mga Hudyo! Ang ating tagapagligtas! Buhay si Kristo, ang ating tagapagligtas! Naniniwala ba kayo? Buhay si Kristo! Naniniwala ba kayo? Buhay ang ating Diyos! Buhay ang hari ng mga Hudyo! Nabuhay na muli! Buhay si Kristo! Ang ating tagapagligtas! Buhay ang hari ng mga Hudyo! Buhay si Kristo! Buhay si Kristo! Pilak, ang pangalawang kulay na sumisilaw sa amin. Ngunit hindi ako nagpadala. Alam ko ang katotohanan. At marapat na malaman din ng sambayanan ang katotohanan ito, na buhay na muli si Kristo. Ako'y handa na. At iyon utoy ang buhay ng magiting na moryon na si Longhino.
Kainaman naman pala ang pinagdaanan ni Longhino, Tay. Marapat lamang talaga siyang tawaging magiting at martir sapagkat gaya ni Kristo, mas pinili niyang mamatay kaysa maging gaya ng iba na bulag ang paniniwala sa Diyos. At iyon utoy ang puso ng pagmumuryon, ng pamamanata, ang pag-ibig at tapat na pananampalataya natin sa Diyos. Hindi lang ini pagpapagwapo ha. Ay naku, kay naman yung mga kabataan yun, yung mga katulad mo ngayon. Ay naku, mapupus ko talaga yan. Yung tingin lang sa pagmumuryon ay papastikan. Picture dini, picture doon. Para lang may Ano bagang tawag doon? ay Facebook at saka Egypt. Facebook at IG po, tatay. Kung naman yung social media na yan na hindi ko naman nagamit at ako naman, tandaan mo anak ha, mabigat ang pagsusuot ng maskara at ng kasuotan ng mundo. Kasing bigat ng pananampalataya at pamamanata at debosyon natin para sa buong may kapal. Gawin na rin ang sakripisyo at syempre ang ating pananampalataya sa Diyos. Ay tay, paano po yun? Minangpalas po ata ng maskara? Paano po kapag nahirapan pong huminga yung tao o di kaya nauuhaw o napawisan po ng maigi? Bawal po ba ganilang tanggalin yun? Ay, hindi eh. Ganyan kasi yun utoy ay. Kapag ikaw ay nag-amor yun, ikaw ay namamanata. At sa pamamanatang inagawa natin ay hindi natin pwedeng ipakita o ipakilala ang ating sarili sa ibang mga tao. Kaya hindi dapat tatanggalin ang maskara. Tsaka yung mga inagaon mo kaninang mga pagsubok, yung mga naiinitan, nauuhaw, hindi makahinga, bahagi laang yan ng sakripisyo at debosyon ng mga nag-amor yun. Ewan nga ni kung tama rin nasabi ng ninuno ko, pero sabi nila, pwede naman daw. Pero dapat ay patago. Bakit patago? Para hindi nila makikita ikaw. Hindi ka nila makikilala. So, makakapagpunas ka ng pawis, makakainom ka ng tubig, pero hindi ka nila makikita. Kumbaga, tago nga, patago, di ba? Ayon. So, hindi ka dapat magpapakita. Sabi din ng aking ninuno, valid reasons din naman lahat daw talaga yung mga inago nating napapawis, napapagod. Pero para manatiling buhay ang ating tradisyon at paniniwala, ay kailangan pa din nating sumunod. Gawin po pala. Diba? Nga ni mahirap pala talaga ang pagmumuryon. At saka, ang laki po ng impluensya ng aral po ng buhay ni Longhino. Tama ka dyan, Nak. Ang buhay ni Longhino ang pinaghanguan ng kwento ng Moryonan din sa ating probinsya. Dahil po kay Longhino kung bakit po nagsimula ang Moryonan din po sa ating bayan. Kaya Ron, medyo tama, medyo hindi. Kasi si Longhino ang pinaghanguan ng paniniwala, ng pagmumoryon, at ng kasuotan natin. Pero, hindi siya ang nagsimula ng Moryonan din sa ating probinsya. Ay paano po ba kayo rin nagsimula? Oh, hala, naayon na pala kita sa bahay oh. Marini muna at kwento ko sa iyo paano umusbong ang Moryonan din sa Marinduque. Pero bago ka doon, dali mo muna yan sa nanay mo. Yung ano pa na yan, ay naku, nagagalit na natawag na sa akin. Dali na, pasok doon. Dali na. Oh, God. Hindi pa tapos na. Atas.
nasan ka na? Ayan ka na pala eh. Noong panahon ng Kastila, Otoy, mayroong Biyernes Santo, nagsimula ang moryonan sa bayan ng Mumbog. Tuwing Biyernes Santo, may isang sakristan na kinahiligan ng magpaingay ng kampana. Siya ay si Matandang Bentong. Matandang Bentong? Ha? Si Lolo Bentong po? Oo, si Lolo Bentong mo. Yung inagaon ko sa yung unang nagmoryon sa ating pamilya. Deprimente. Nakakaawang mga kaluluwa. Paano na lamang ang mga mamamayang ito? Madami pa rin mga mamamayan dito ang hindi nananampalataya o interesado makibahagi sa gawain ng parokya. Dionisio, mag-isip, anong dapat gawin? Paano mo hihimukin ang mga makasalanang ito? Sino ang sakristang iyon? At ano ang kanyang daladalang malaking maskara? Alas 10. Tamang-tama. Oras na para paingayin ng pantakot ng bata. Diyos mio! Anong kalokohan ito? Teka, hindi ba't iyan ang maskarang dala ng sakristan kanina? Hawig ang maskara at kanyang kasuotan sa isang sundalong Romano? O uniko! Gano tirik na naman ang araw. Mag-aalas 12 na. Makabalik na nga ni para mapaingay ang kampana. Baka kagalitan ako ni Padre Neri. Naku po! Loko-loko bayaya ang lolo mo noon. Yano ang kapuhangan. Pero alam mo, yung kapuhangan na yun ng lolo mo ang siyang naging simula ng ating mahaba at magandang tradisyon din sa ating probinsya. Parin daw tulungan ako magsapatos. Tsaka kuhaan doon yung yung belt. Asombroso! Marabiyoso! Ngayon ko lamang iyon nasaksihan. Ha! Magandang ideya. Alam ko na ang aking gagawin. Magandang panimula ito upang may palaganap natin ang Kristyanismo at dumami ang mananampalataya ng bayan na ito. Dapat nating buhay ng panahon ng buhay ni Kristo. Ibahagi ang buhay ng Romanong sundalo. At mainam ito upang maipakilala natin ang magiting na buhay ni Longhino, ang martir at magiting na sundalo. Siya ang gagawin kong simbolo. Siya ang mukha ng magiging tradisyong ito. Dahil gamit ng batang sakristan na isang maskara, siguro
marapat itong tawagin na Moryon. Tama. Isang Kastilang salita na nangangahulugang maskara. Moryon. Mga moryon. Mga taong nakabihis ng maskara at kasuotang pangsundalong Romano. Ekstraordinaryo. Hihimukin ko ang mga mamamayan. Umpisahan natin ang tradisyong nagpapahalaga sa karanasan ni Kristo at ni Longhino. Magsimula ngayong Biyernes Santo. Higit pa sa tanda ito ng kamatayan ng Diyos. Magsisilbi ding paalaala ito ng mga nagpahirap sa Kanya at si Longhino na nagbagong loob dahil sa Kanya. Ang ingay ng kampana ay nagsisilbing paalaala ng Kanyang nalalabing oras at sakripisyo para sa mga mamamayan. At si Longhino ang matibay na patotoo ng mga sakripisyo ni Kristo. Utoy! Nasaan ka na baga, Utoy? Ayan, ang tagal mo namang kumilos. Po, kinuha ko po yung palda mo. Ah, salamat, Utoy. Ay, nakakalimutin na bayaan tatay. Pero yun na nga ni, mula dahil sa gusto ni Padre Dionisio na makapanghikayat ng mga mamamayan na makibahagi sa gawaing simbahan tuwing Semana Santa, ay nag-imbita siya at nag-organisa ng mga moryon. At alam mo ba, nakabuo siya ng 7 miyembro. Tulungi daw muna maglagay ng palda. Anak, mula sa 7 iyon, umusbong na naumusbong ang moryonan dinis sa ating probinsya. At magmula noon, dumami na silang dumami at lumalabas na sila tuwing linggo ng palaspas hanggang linggo ng muling pagkabuhay ng Diyos. Tulungin daw ako magsuot, Totoy. Muna tayo sa likod, dali. Tsaka Utoy, alam mo bagang ang moryonan ay moryonan, hindi rin festival. Alam mo kung bakit? Taliwas sa sinasabi nilang Moriones Festival, ere ay hindi festival dahil inasariwa natin ang buhay, sakripisyo, at ang kamatayan ni Kristo. Kaya makamali yun. Hindi yun Moryon Festival, ang Moryonan. Lagay na muna yung kapatid ni Utoy. Marini daw, tulungan ako ilagay itong espada din yung anak. Dini-dini sa aking baywang. Yan, oo, napaikot.
Saglit, Utoy. Baliktad pala. Ayan, sige. O di ba, Utoy? Malapit nang mabuo ang aking kasuotan. At nakikita mo naman, sa pagsuot pa lang ng maskara ay talagang napaka-challenging din, ano? Hindi madali. Lalo ako, natandaan na, ang tingni. Nakalimutan ko pa yung palda ko. Pero yun, Utoy, ang kasaysayan ng pagmumoryonan at simula ng moryonan din sa ating probinsya. Nga nitay. Pero, hindi ba't sabi mo kanina, kay Longhino mo hinango ang aking pangalan? Oo, nak. Hindi lang yun. Ang inay mo kasi ay may komplikasyon sa pagbubuntis. Kaya, sinubukan namin. Kami ay nagmoryon. Ako ay nagmoryon. Kami ay namanata. Ang nanay mo, ayun, nag-aposisyon. At katuwang ni Tiang Malumon na mag-ayos ng San Jose. At nang ikay binigay ng Diyos sa amin, aba, siyempre, lubos ang aming pasasalamat sa Diyos. Dahil pinagkalooban niya kami ng mabuti at malusog na anak. Kakamangha naman po yan, tatay. Grabe po. Ang ganda pala ng historya ng Moryonan. Higit sa maskara, sa kasuotan, ang Moryonan ay napakalalim at napakabigat. Hindi lang for the content o pagpapagwapo. Debosyon at puso po pala aring tunay. At saka, gaya po noon, tinuruan po nila na ang pagbulag-bulagan sa kalupitan ang siyang hihila sa ating lahat sa kahirapan. Gusto ko pong sumunod sa yapak mo, tay. Gusto ko rin pong maging katulad ni Longhino. Ay hala, bago mo ilagay ang maskara sa aking ulo, tandaan mo ito ha. Kapag ikaw ay nagmoryon, pinili mo ito dahil naniniwala ka sa awa at pagmamahal ng Diyos. Hindi dahil sa akin, hindi dahil sa ating dugo, o di dahil sa ating ninuno, kundi dahil sa Diyos. Nakuha? Opo, tay. Hala, lagi na yan oh. Tandaan lang ha. At ayan, Utoy, hindi nakakasalita si tatay. Pero, tara na. Marina't mag-aalas 4 na. At ikay mag-prosesyon pa, di ba ga? Opo. Dala mo bagay yung kandilang pamposisyon? Opo, nandini po. Okay, Hawak ko po. tara na. Dali na. Takbo na din at pumapunta na kataan. Baka nantay mo. Tahan-tahan. Hintay ako. Lord. Ang pagmumoryon ay binibit-bit ng may integridad at pananampalataya sa Diyos. Hindi ito forma ng pagpapagwapo o pagpapasikat. Ako si Eusebio, ang Longhino ng kasalukuyang panahon, gaya ng karakter na aking gagampanan sa senakulo. Pinatutunayan kong ang pagmumoryon ay debosyon at hindi pagpapasikat sa madla.
Es un acto de fe. Kaya may nagmomoryon ay dahil mayroong Diyos. Ang tradisyong ito ay paalaala na may pagpapala dahil may pagmamahal niya. At marapat lamang natin itong ibalik sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Ako, si Padre Dionisio Santiago, paring Pilipino, nagpasimula ng moryonan sa bayan ng Mugpog. Nagpaapaalalang nasa puso at pananampalataya ng tao ang tunay na pagmumoryon. Malaki ang magagawa ng bawat kabataang Kristiyano upang ipagpatuloy na ipamalas at ipalaganap ang pananampalataya sa Diyos. Hindi lamang isang sakrista na gaya ko, ngunit kahit sino mang tagapaglingkod ng simbahan. Ako si Bentong, ngayon maaaring kilala nyo bilang Matandang Bentong. Isang sakristang Pilipino na naniniwalang hindi lamang kabataan ay pag-asa ng bayan, kundi pati ng simbahan. Ang tunay na kapansanan ay kawalan ng kamalayan upang manindigan sa katiwalian ng mga makapangyarihan. Ako si Longhino, ang ugat ng kwento at tradisyon ng Moriona. Maniwala, manampalataya, ipamana. Kami ang Moryon sa iba't ibang henerasyon. Ang inyong Henerasyon Moryon. Wow! Thank you for sharing your talents, our dearest cast and production crew of Henerasyon Moryon, with a special participation of our Sinapulo-led Longhino actor, Mr. Efren Butch, Pastor Vide. Let's give our Henerasyon Moryon one more round of applause. Bilang pagkilala sa mga nagsipagganap, ire ang aming kwento, ire ang aming kultura, ire ang Moryonan ng Marinduque. Kami ang Henerasyon Moryon. Ating kilalanin at bigyan ng masigabong palakpakan ang mga taong nagbigay buhay sa kwentong ito. Simulan natin sa Santa Cruz Municipal Moryon Group. Masigabong palakpakan. Puno ng pag-ibig at pagkakaisa, sumabay sa imbak ng puto, tuloy sa'yo'y sasalubong, maging hari at reyna sa Mga tagapaghuli ni Longhino, ang Santa Cruz Marinduque Centurion Organization Incorporated. Santa Cruz ay meron matinig. Huwag po munang maalis ang ating mga moryon. Sa kanya'y mga kulturan, mga sa puso'y Muli, ang Santa Cruz Marinduque Centurion Organization Incorporated ang mga maghuli kay Longhino. Ngayon naman po, kilalanin natin ang mga Romanong mananayaw sa katauhan ni Rain Muriel Andaluz, Ryan Erica Paradero, Reyna Liza Par, at Micaela Quindoza. Magtangisaw sa busay at tawa-tawa, palansan mo ng mangiwaya, sari-saring masyalan, bisitahin at pagyaman. Joseph Red bilang Padre Dionisio Santiago na binigyang boses ni John Chris Hernandez at James Kirby Moreno bilang Matandang Bentong. Sa kanya'y mga kulturan,
Stephen Zulueta bilang Poncio Pilato at Chin Claire Rosas bilang Claudia Procula. Lawrence Joshua Soto bilang Tatay Eusebio at Ezekiel Reyna bilang Ino. Ang magiting na si Longhino na binigyang buhay ni Lorenzo Hagong. At ang orihinal na Longhino mula sa Ang Kristo ang Tagapagligtas, Ginoong Efren Murillo, Pastor Fide ng Santa Cruz Marinduque Centurion Organization Incorporated. At hindi kilalanin ng aming production crew. Ang isa sa backstage crew, Ginoong Nathaniel Zulueta Grimaldo. Ang aming Lord Director, Ginoong Christian Dumarao. At sa panulat at direksyon ni Ginoong Lawrence Joshua Soto. May bayan na ganyaya, ganda'y di kukubas. I love Santa Cruz, napakagandang lugar ang naghintay Ang aming produksyon ay nagpapasalamat din po sa suporta at gabay na aming natanggap mula kina Ginoong Rene Raymond Ranieses, ang consultant at utak ng teatrong ito, ang Municipal Tourism Designate, Ginang Yolanda P. Elegado, sa aming butihing Mayor Marisa Red Martinez, at sa inyong lahat na aming manonood sa gabing ito. Maraming salamat po! I love Santa Cruz, sa puso ko'y tunay bawat sandali. Ligaya ang bigay. Maniwala, manampalataya at ipamana, kami ang Henerasyon Morion! Santa Cruz, Maraming salamat po. ala bundok hanggang dagat, likas na yaman ay yakap-yakap. Compress po tayo, picture. Sana po yung iba po, lalo po si Longhino. Nasaan po kaya sila Sir Butch? Nakain na. Sige po, Mayor, Sir RR and Ma'am Yoli, parini po tayo. Thank you po. Mayor, dito po kasi. Hello.